Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sinusubukan ni Han Sanchen ang kanyang makakaya upang mahanap ang proteksyon na hadlang ng dagat ng dugo. Ang nakaraang karanasan ay nagsabi sa kanya na mayroong isang mekanismo ng pagtatanggol sa dagat ng dugo. Ayaw ni Han Sanchen na magkaroon ng pinakamahusay na swerte at direktang kumalap ng pinakamalakas na halimaw para pahirapan ang sarili. Tsaka, gaya ng sinabi ko kanina, ang lugar na ito ay maraming beses na mas malaki kaysa sa nakaraang Blood Sea. Kaya natural na nag-aalala rin si Han Sanchen kung ang mga halimaw ng kanyang lola na kapareho ng antas ay magiging N beses na mas malaki dito. Ang mga langgam ay lubhang nakakatakot kapag sila ay lumalaki, pabayaan ang mga tagapag-alaga na halimaw sa dagat ng dugong ito. Matapos kumpirmahin ang hadlang, sinimulan ni Han Sanchen na obserbahan ang sitwasyon sa dagat ng dugo hanggat maaari. Ang pinagkaiba sa nakaraang Blood Sea ay ang Blood Sea dito ay napakatahimik, parang pool ng stagnant water, at ang energy shield ay parang mas manipis kaysa dati. Katamtaman kaya ang depensa dito. Hindi isinasantabi ni Han Sanchen ang posibilidad na ito dahil isa itong sikat na tindahan. Karamihan sa kanilang mga depensa ay halatang nasa pagbuo ng tao, kumpara sa mahinang depensa ng blood pool sa ibaba, malamang na sitwasyon ito. Kung tutuusin, kahit si Han Sanchen mismo, pagkatapos mag-deploy ng ganoon kahigpit na depensa, ay malamang na maniniwala na wala siyang problema sa ilalim ng ganitong uri ng depensa. Para kang nagtayo ng isang kuta at isang saradong palasyo, at kailangan mong ilagay ang iyong pera sa isang safe, at pagkatapos ay maglagay ng iba't ibang mga depensa sa safe. Sa pangkalahatan, hindi pa ba sapat na magkaroon ng ligtas? Kaya, ito ay nagbibigay sa akin ng pagkakataon, hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang baba. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay tila madali sa iyo, ngunit sa katunayan ang mga ito ay dapat na napakahirap at lubhang mapanganib, ganito ang mga bagay. Parang Blood Sea lang, kahit wala man lang defensive formation ang isang tao, so hayaan mo na lang, ano kayang ginagawa ni Han Sanchen? Hindi ito tulad ngayon, lumulutang sa itaas, at pagkatapos ay iniisip kung dapat kong gawin ito. Dati, gusto talaga ni Han Sanchen na subukan ang pamamaraan sa kanyang sarili, upang makita kung maaari niyang ilabas ang ilalim ng dagat ng dugo, o pagbabago sa sarili. Ngunit ngayong nakita niya kung gaano kalaki ang lugar na ito, si Han Sanchen, na hindi sumuko, ay nagsimulang umatras. Ito ay halos isang panaginip upang tunawin ang dagat ng dugo dito para sa kanyang sariling paggamit. Si Han Sanchen mismo ay naniniwala na malamang na siya ang kinokontrol, kumpara sa kanya, para kang hinampas ng bato sa bundok. Hindi na kailangan pang gumalaw, dinidiin ka lang at dudurog ka na. Pero ngayong nandito na tayo, wala nang dahilan para bumalik, diba? Matapos maghukay ng tunnel sa napakatagal na panahon at gumawa ng labis na pagsisikap, ang isang tingin lang at pag-alis ay talagang hindi naaayon sa estilo ng paggawa ni Han Sanchen. Higit pa, pagkatapos ng pagkaantala ng napakatagal, ang mga pag-atake ng kaaway sa pasukan ng lagusan ay palaging dumadagandong at maulan, na mukhang hindi pangkaraniwan. Sa pangkalahatan, sa ganitong sitwasyon, ang kalaban ang nagsasagawa ng kaukulang digmaan sa itaas, na tinatawag na kalmado bago ang bagyo. Kung bumalik ka na walang dala sa oras na ito, wala ka talagang pakinabang. So, wala na talagang ibang choice. Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Han Sanchen na humakbang palapit sa Blood Sea, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang energy shield, ang buong energy shield ay biglang kumislap ng gintong liwanag, at pagkatapos ay nawala ng buhay sa harap ni Han Sanchen. Holy shit, wala ka ba talagang pagtatanggol? Hindi napigilan ni Han Sanchen na magreklamo. Kung ito ay totoo,
Nangangahulugan ito na ang hula ni Han Sanchen ay karaniwang tama, at ito ay talagang hindi ipinagtatanggol. Nangangahulugan ito na ang mga tao sa sikat na tindahan ay maaaring talagang lubos na kumpiyansa sa kanilang pagtatanggol, ngunit malamang din na mayroong ilang uri ng nakamamatay na hangarin na nakatago sa dagat ng dugong ito, upang maaari silang maging kumpiyansa at matapang nang hindi nagsiset up ng napakaraming depensa. Habang tinitingnan ko ito, mas nararamdaman ko na isa itong bitag para maakit ka sa isang bitag. Ngunit habang nag-aalangan si Han Sanchen, hindi niya napansin na nagsimulang magbuga ng itim na enerhiya ang kanyang katawan. Ang itim na enerhiyang ito ay napakagaan at halos mahirap makita sa mata, ito ay may husay na kaiba sa itim na enerhiya na kadalasang nagagawa ni Han Sanchen kapag ang kanyang swerte ay sumiklab. Ang Han Sanchen ay sumabog na may makapal na demonyong enerhiya, ngunit ito ay kasing linaw ng isang bola ng hangin, na ginagawang halos mahirap para sa mga tao na maramdaman ang pagkakaroon nito. Biglang umindayog ang buong katawan ni Han Sanchen, at diretsyong nahulog sa dagat na parang wala sa sarili. Makatitiyak si Han Sanchen na hindi siya gumalaw sa oras na iyon, at talagang walang tinatawag na hindi pantay na lupain sa hangin, kaya bigla siyang nadulas. Nakaramdam na lang siya ng buhay, parang may nagtulak sa kanya papunta sa dagat kanina. Ang pakiramdam na ito ay totoong-totoo at tiyak na hindi sariling pantasya ni Han Sanchen, kaya hindi niya maiwasang tumingin sa paligid, at walang tao sa paligid niya. Ngunit sa pagtalikod niya ay hindi napigilan ng kanyang katawan na bumagsak muli, sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Han Sanchen, bigla niyang ginamit ang kamalayan niya para tingnan kung may bagay ba sa paligid niya na hindi niya alam, misteryosong nilalang. Gayunpaman, sa tulong ng espiritual na kamalayan at makalangit na mga mata, malinaw na iisa lamang ang sagot, at iyon ay, wala. Sa sagot nito, halatang mas binigyang pansin ni Han Sanchen sa pagkakataong ito, sadyang tinoon niya ng buong atensyon ang kanyang katawan, sa sumunod na segundo, muling bumagsak ang katawan ni Han Sanchen sa dagat. Ang ganitong uri ng pagbaba ay talagang napakaliit, kahit mismo si Han Sanchen ay hindi ito mapapansin, ito pala ay self-reflection ng instinct ng kanyang katawan. Parang minsan kapag natutulog ako, in a state of half asleep and half puyat, hindi maiwasang manginig ang katawan ko. Hindi mo alam ang partikular na sitwasyon, at ang iyong katawan ay hindi pa na-recruit ng maaga, ngunit ang pag-iling lamang ng ganoon ay hindi mo iniisip na ito ay nagmumula sa iyong sariling katawan sa simula, ito ay hindi hanggang sa isang sandali mamaya na maaari mong pagkatapos ng pagmuni-muni sa mga ito, ako ay nag-alinlangan kung bakit ko nais na kalugan ito. Ganito ang pakiramdam ni Han Sanchen ngayon. Paano kaya? Hindi napigilan ni Han Sanchen na makaramdam ng kakaiba, baka gusto niyang tumalon kaya gusto ng subconscious niya na diretso siyang mahulog. Malabong mangyari din ito. Tawag. Biglang, habang ang kanyang katawan ay gustong bumagsak muli, at ito ay nangyari muli nang si Han Sanchen ay labis na kainahinala, sa pagkakataong ito, si Han Sanchen ay malinaw na nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Para sa isang maikling sandali, siya ay ganap na walang malay, bagamat napakaikli nito na halos hindi na niya ito pinansin, umiral pa rin ito, sa makatuwid, biglang naunawaan ni Han Sanchen na maaaring ito ang kanyang katawan, kakaibang phenomena na nagmumula sa ilang aspeto. Paano nangyari ito? Ang istruktura ng katawan ni Han Sanchen ay tila napakakomplikado ngayon. Ngunit ito ay talagang napakasimple kapag maingat na ibuod. Ang isa ay mayroon siyang dugo ng demonyong dragon, na napakademonyo. Kapag ito ay nasunog at kumulo, ito ay talagang maglalagay ng Han Sanchen sa isang demonyo, upang hindi niya makilala ang kanyang mga kamag-anak at pumatay ng walang awa. Ngunit dahil ang katawan ay naglalaman ng kaluluwa ng demonyong dragon, pagkatapos ng mahabang panahon ng pakikibaka, hindi masasabing ang dugo ng demonyong dragon ay napaamo, ngunit ang pangkalahatang kontrol dito ay medyo matatag. Pagkatapos ng lahat, sa mga huling yugto, si Han Sanchen ay madalas na bumalik sa normal ng mabilis pagkatapos mademonyo dahil sa galit, ito ay ganap na naiiba mula sa nakaraang sitwasyon kung saan siya ay ganap na wala sa kontrol. Ang pangalawa ay ang tunawin ang lason pagkatapos itong matikman at ibahin ito sa lakas. Galit na galit din si Jido, ngunit pinatay din niya si Han Sanchen sa isang pagkakataon. Ngunit sa pangkalahatan, pinipigilan at nilason lamang nito ang katawan ni Han Sanchen, matapos itong matuno ni Han Sanchen sa huling yugto,
pinalakas nito ang nakalalasong dugo ni Han Sanchen, at ginamit ito upang pasiglahin ang katawan ni Han Sanchen hanggang sa puntong hindi na ito mababasag o maitatag. Mula noon, nagawang ibalik at ayusin ni Han Sanchen ang kanyang mga sirang meridian, at lumipat patungo sa isang bagong tuktok. Ngunit sa pangkalahatan, siya ay mas katulad ng isang oiliari. Ang layunin nito ay tulungan ang Han Sanchen na mapabuti ang isang tiyak na kakayahan sa sarili. Ngunit sa pangkalahatan ay malamang na hindi ito makakaapekto sa katinoan ng Han Sanchen o kontrolin ang Han Sanchen na gumawa ng mga bagay, ilang bagay na hindi alam ni Han Sanchen tungkol sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ang ikatlong sitwasyon na lamang ang natitira. Yun ang misteryosong halimaw na nilamon ni Han Sanchen kanina. Napakalaki ng kapangyarihan ng lalaking iyon. Nake ni Han Sanchen hindi dahil mas malakas si Han Sanchen sa kanya, hanggang ngayon, wala talagang paraan si Han Sanchen para harapin siya. Sa makatuwid, ito talaga ang pinakakatulad na dahilan na kumokontrol sa Han Sanchen na mahulog sa dagat ng dugo. Pero bakit pinipigilan ng lalaking ito ang sarili niyang gawin ito? Kasalanan mo ba? Gusto mo ba akong patayin? Itinoon ni Han Sanchen ang kanyang isip at tinanong ang lalaki sa malamig na boses. Walang sagot, walang sagot. We are all symbionts. If I die, you won't be able to live a good life. However, if you want to kill me, I suggest you don't need to take the extra step. Dahil sa sitwasyon ko ngayon, hindi magtatagal para mapaligiran ako ng mga taong iyon at mamatay. Ang eksena ng kamatayan noon ay magiging mas kaawa-awa kaysa kung itulak mo ako sa pool ng dugo at lulunurin ako ngayon. Sa makatuwid, ang gayong kamatayan ay magiging mas miserable kaysa kung gagawin mo ito ngayon, mas malakas, hindi ba? Medyo nagalit talaga si Han Sanchen. Sa tingin mo ba pinapatay kita? Ang boses ay umalangaw-ngaw, puno ng kayabangan, paghamak, at pagmamataas. Pwede ba para sa ikabubuti ko, tinulak mo ako para maligo? Bad mood din si Han Sanchen kaya lumaban lang siya. Naisip mo na ba na ako ay isang demonyo? Ang madugong dagat ng demonyong enerhiya ay napakalakas kaya gusto kong pumasok at malanghap ito. Ito ay basura. I have no interest in chatting with people like you. I just don't want you, a loser, to die and bring me down. Kung kaya kong palitan ang aking demonyong enerhiya sa dagat ng dugong ito, tiyak na makakabawi ako ng maraming lakas at malalampasan ang mga hadlang ng iyong katawan. Sa iyong mga salita, ako ang magkokontrol sa iyo, kung hindi mo magagawa, gagawin ko. Pagkarinig nito, bahagyang sumimangot si Han Sanchen. Sa ganitong paraan, sa wakas ay naunawaan na niya ang intensyon ng halimaw na ito. Maaaring siya ay may makasariling motibo at gustong samantalahin ang sitwasyon at kontrolin ang Han Sanchen sa kabaligtaran, ngunit ito ay nakakatulong sa Han Sanchen sa isang tiyak na lawak. Napakalakas ng kanyang kakayahan, kapag gumaling na siya, maaaring makagawa siya ng ilang milagro sa pamamagitan ng pagkontrol sa katawan ni Han Sanchen para labanan ang kalaban. Gayunpaman, habang mas nangyari ito, mas nag-alinlangan si Han Sanchen. Kumukulo ang dugo ng demonyong dragon, at walang awa siyang pumapatay, pero at least may maliit na bottom line, ibig sabihin, sa pinakakritikal na sandali, makokontrol pa rin niya ang dugo ng demonyong dragon. Pero iba kapag kinokontrol ako ng halimaw na ito, baka ako ang maging tunay niyang papay, ang katawan ko ay laging kontrolado niya, at ang aking kamalayan ay tatatakan niya mula noon. Kung tutuusin, kung ganoon, masasabing buhay si Han Sanchen, ngunit kung pag-isipang mabuti, hindi ito gaanong naiiba sa patay. Tsaka, likas na malupit ang lalaking ito, pagkatapos kontrolin ang kanyang sarili, walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Sa katunayan, ito ang hindi gaanong gustong makita ni Han Sanchen, baka masaktan niya si Ivory, dahil alam niyang siya ang pinakamahalagang tao sa kanya, maaari rin siyang maging mamamatay tao at masakir ang mga inosenteng tao. At ang mga kahihinatnan na ito ay ang hindi gustong makita at pasanin ni Han Sanchen. Ang dahilan kung bakit nag-alinlangan si Han Sanchen na pumasok sa Blood Sea at subukang tunawin ito ay dahil nag-aalala siya na makokontrol siya ng Blood Sea at maging colorin na maglalagay sa panganib sa mundo, at siya ay itali sa haligi ng makasaysayang kahihiyan, sisiraan ka ba ng libu-libong tao? Sa makatuwid, walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, sa kabaligtaran, kung susundin mo ang kagustuhan ng halimaw, o kung matutunaw mo ang dugong dagat ngayong alam mo na ang kahulugan ng halimaw,
Ang dagat ng dugo ay gagawing mas marahas ang halimaw at gagawing mas mahina ang mga inosenteng tao sa mundo sa halimaw na ito, nilabag. Wala akong gaanong tutol sa gusto mong kontrolin ang aking katawan, gayunpaman, alam na alam ko ang iyong kabutihan, alang-alang sa mundo, hindi ako pupunta sa dagat ng dugo. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang katawan at biglang lumipad paitaas, hindi lamang sinusubukang lumayo sa dagat ng dugo, kundi nagpaplano ding bumalik sa bahay muli. Si Han Sanchen, na nag-aalala na sa mga kahihinatnan ng Blood Sea, ay mas lalo pang nag-ingat nang marinig niya ang mga salita ng halimaw, at syempre gusto niyang lumayo sa lugar ng tama at mali. Ngunit laking gulat ni Han Sanchen, matagumpay siyang lumipad pataas sa isang iglap, parang walang balak ang halimaw na pigilan siya. Ito ang nagpagulo kay Han Sanchen, hindi dapat ganito, anong klaseng play ang kinanta ng halimaw na ito. Hindi napigilan ni Han Sanchen na magtanong, ano ang gusto mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!